Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ito pong si Bangag at si Bonget na tinatawag na kanyang ate. At tinatawag din daw po ngayon na parang si Lupin. Kasi po yung kanya pong attire na siya po yung nagpunta ng Amerika ay para daw po si Lupin, yung hari ng mga magnanakaw, di umano, mga kababayan. Hari ng magnanakaw daw po, di umano, ng Pilipinas. At siyempre po, pakinggan po natin at basahin. Meron din pong pahayag si retired Major General Romeo Pocis. At isunod po natin yung ibang nangyari po o kaganapan sa Amerika na iba na po ang national anthems na kinakanta po ng ating mga kababayan doon po sa New York. At pati po ang eroplano na sinakyan ay grabe po mga kababayan. Pakinggan din po natin at panoorin. Umpisahan po muna natin basahin ito pong sinasabi ni General Pocis, mga kababayan. Ito po yung sinasabi po ni General Pocis na parang si Lupin, mga kababayan. Ang itsura daw po ayon sa ating mga kababayan ay parang si Lupin, mga kababayan. Ayan po, ano po sabi ni General Pocis? Ang tunay na leader hindi umaalis kapag may sunog sa sariling bahay. Ano pa po? Ano ba ang napakahalaga sa pulong na ito na hindi kayang gawin sa isang kalihim diplomat? Tama nga naman, hindi ba kayang gawin na isang kalihim diplomat ang mga pulong? Hindi po ba? O kinatawan ng Pilipinas. Sa panahon ng krisis, ang kailangan ng bansa ay pangulong nakatutok sa bayan, hindi pangulong nasa photo ops sa ibang bansa. Totoo nga naman, hindi po ba? Hindi kaya magkaiba eh. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di po ba pumutok ang giyera sa Marawi? Umuwi siya eh. Siya ang tumutok. Pero ngayon, may problema ang bansa, naghihirap, may problema pa sa Middle East, nilayasan niya ang Pilipinas, mga kababayan. Kaya tama po yung sinasabi ni General Pocis ang tunay na leader hindi umaalis pagka may sunog sa sariling bahay. Ano ba ang napakahalaga sa Pangulo na ito na hindi kayang gawin ng isang kalihim o diplomat o kinatawan ng Pilipinas? Kasi meron tayong diplomat, meron tayong embahada ron. Hindi po ba sa Amerika? Hindi po ba? Bakit hindi na lang po sila ang umaten para po ang Pangulo ay makatutok sa problema ng bansa? Hindi po ba? Kaya nga po puro photo ops lang, photo ops ang nangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo po ang Pangulo. Kaya nga po nasasabi ng ating mga kababayan, hindi kaya isang damukal ang karga-arga ng eroplano? Ito naman po ang sinalubong sa kanya, mga kababayan, ng ating mga kababayan doon po sa New York, sa Manhattan. At napakaganda ng hotel. Mamahaling hotel pa yata ito. Yung The Pier na hotel. Oh man. Ito po mga kababayan, ang sinalubong po sa kanya doon ng mga kababayan natin Pilipino. Ito po ang national anthem nila. Ibinibintang ni former Senator Marcos Mandaraya, Marcos Mandaraya, Mandaraya si Marcos. Marcos Magnanakaw si Marcos. Grabe, no? Si Marcos daw mandaraya, Marcos magnanakaw. Ayon po sa ating mga kababayan na handyan po at naninirahan na po sa New York, mga kababayan, at doon po sa tapat ng hotel sa The Pier. Grabe, no? Sa Manhattan, napakamahal po niyan. At syempre po, iniba na po ng ating mga kababayan ang kanilang national anthem. Magnanakaw na raw po
At yung sinakyan daw pong eroplano, ayon po sa ating mga kababayan, grabe. Kung ano daw yung eroplano na ginawang pagkidnap at doon isinakay ang dating Pangulo, ay yun din daw po ang sinakyan ng Pangulo, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang ating mga kababayan. Kaya po mapapamura daw po ang mga Pilipino. Mga impacto daw po, mga kababayan. Pakinggan po natin ang ating kababayan. Naka-ordinaryong our group of supporters. At saka we have to remind people na yung private plane na sinakyan ni Bongbong Marcos ngayon papuntang Amerika is the same plane na inarkila nila at doon nilagay ang isang Pangulong Duterte at dinala, kinidnap, pinapunta doon sa The Hague. In a time na magwa 1 year anniversary on March 11. Can you imagine, Pam? Bumiyahe siya using the same plane in the same dates, almost, na ginamit yung aeroplanong yon para kidnapin si PRRD. Uuwi siya ng March 10. And that plane, RPC5219 ang tail number niyan, at si Gulfstream 550. Hindi ko yan talaga hindi ko ma-erase hanggang kamatayan ko na siguro, Pam, yung imahe ng eroplanong yan. Yung tail number niya, yung imahe ng isang PRRD na halos itulak na lang kasi hindi niya kayang mag-isa na aakyat doon sa stairs. Nung nakita doon sa yung round na window na sa eroplano yung kanyang mukha na tumitingin sa, I mean, that image, will haunt me for the rest of my life. And it's going to be 1 year on March 11. Tapos ito pang ginamit ni Bongbong Marcos. Nakita niyo pa mga tambay, ang ginamit din daw pong sasakyan, ayon po sa ating kababayan, ay yung eroplano raw po na ginamit na pang-kidnap, na pilit po itinutulak si dating Pangulong Duterte para po maisakay doon sa jet na naghatid po sa Netherlands sa The Hague. Yun din po ang sinakyan po ngayon ni Bonget na tinatawag na bangag, mga kababayan. At malapit na po mag-1 taon ang dating Pangulo. Kaya po talagang mapapamura ka dito sa administrasyon na ito. Hindi po ba? Kaya alam na alam mo talaga kung sino po ang puno, kung sino ang nag-utos para po ang dating Pangulo ay makidnap nila. Di umano. Yan po mga kababayan, ang pinag-uusapan po, lalong-lalo po ito pong tinatawag na presidente na bangag ayon sa kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. At siyempre po, ito pong pahayag ni retired Major General Romeo Pocis na ito pong si Lupin. Lupin daw po ang suot. Kamukha raw po ng suot ni Lupin, mga kababayan, na talagang itong Pangulo ay wala sa bansa. Sa kabila ng sunod-sunod na nagiging problema ng bansa, pero wala po siya. Pinili niya pang umalis. Hindi na lang po siya nagdeklara o sinasabing nagpadala ng mga diplomat para po doon sa meeting na sinasabi po at siya po sana ay tumutok sa problema. General, magkaiba po kasi si Bonget na tinatawag na bangag na kanyang ate. Ikumpara mo sa dating Pangulo. Ang dati kasing Pangulo, may tapang na may malasakit pa sa mga Pilipino. Ngayon po ba? Meron po ba ganon? Nakikita po ba ng mga Pilipino na may tapang at malasakit? Ang malasakit lang po yata doon lang sa pera ng taong bayan at sa ginto ng pera at ginto ng taong bayan na naka-reserve sa Central Bank. Hindi kaya? Yun lang ang malasakit nila? Magkamal ng pera at pati yata ginto, di umano? Hindi po ba? At syempre po ang ating mga kababayan, masamang loob. Mga remittance po yan. Nagdapadala po ng remittance yan mga kababayan. May mga pamilya po sa Pilipinas yan. Kaya sila po dismayado. Ito mga kababayan natin na nasa Amerika. Dismayado po yan. Kasi nakita nila na wala pong ginawa, na napakalaking ginawa. May ginawa Hindi naman po walang ginawa. May ginawa. Ano po yung ginawa? Magnakaw.
Kaya dismayado yung mga kababayan natin. Hindi lang po sa Pilipinas, pati po sa mga Pilipino na nasa labas ng bansa katulad ng Amerika, ay dismayado sila sa ginawang performance at trabaho. Kaya nga po sila ay nakakakanta na ng Marcos, Marcos, sinungaling. Marcos, Marcos, magnanakaw. Yan po ang ginawa po nilang national anthem na. Di po ba? At hindi naman po sila papansinin ni Marcos. Sanay na po sila eh. Sanay na po sila sa ganyan. Kahit ano po ang itawag natin o itawag ninyo dito po sa tinatawag na kanyang ate na bangag. Tanggap na po nila yon. Dahil una-una, wala na po silang pakialam sa mga ganyan. Isa lang po ang tinututukan nilang may pakialam sila. Hindi kaya yung magpayaman umano. Hindi po ba? Wala na silang pakialam kahit ano pa ang gawin ng batikos tawag sa kanila dahil sila'y nasa kapangyarihan. At gagawin yung mga ginagawa nila. Dahil wala nang kahihiyan eh. Makakapal na po ang pagmumuka. Kaya naman kasi nagkaroon ng pagkakapal at kumapal ang mga pagmumuka kasi nakontrol na po nila lahat di umano. Pati po ang magpuprotekta sa ating bansa na tinatawag na mga men in uniform ay nakontrol din po yata nila. Hindi po ba? Kaya nga po ang korupsyon ay lumaganap ng mahigit 3 taon at nagpapatuloy pa. Dahil nakontrol nila lahat. Pati ang tagapagtanggol ng bayan na tinatawag na mga men in uniform, kontrolado po yata nila. Hindi po ba? Kaya ito pong pamilya na ito, talaga pong kahit ano po ay ibato mo riyan. Dahil una-una, nasa Guinness Book of Record na nga yung lahi nila eh. Di ba? Lalong-lalo po sa pagnanakaw. Di po ba nasa Guinness yung pamilya nila? Kaya matagal na po silang immune. Sanay na po silang tawagin sila'y magnanakaw. At tawagin mga diktador. Dahil bata pa lang siya, sa panahon ng tatay niya, panahon ng nanay niya, ganun na po ang tinatawag sa kanila. Real talk, hindi po ba? Kaya immune na po yan. At ang pinakamasakit, yung mga men in uniform na nagpalayas sa kanila, yung men in uniform na nagpalayas sa kanila at kasama ang taong bayan, kasama ang simbahan, yun po ngayon ang kakampi niya. Di umano. Hindi po ba? Yung mga nagpalaya sa tatay niya kasama mga men in uniform, simbahan, media, Pilipino, hindi po ba? At pati grupo ng mga kakaliwa, lahat po ngayon ay kakampi niya, di umano. Di po ba? Kaya tuloy-tuloy po ang ligaya na tinatawag na lupin. Lupin daw po ang suot, mga kababayan. Kaya po tayo umaasa na lang, mga kababayan, sa ating po mga dasal at panalangin. Dahil sa ngayon po ay naghahari po ang kasamaan sa ating bansa. Naghahari po ang kasamaan sa ating bansa sa mga panahon na ito. Dahil nga po nagkaroon na po ng sabwatan, sindikato po, ang mga sakim, timawa sa pera at kapangyarihan. Nagsama-sama na po. Kaya po ang ating bansa ay ganito po ang dinadanas ng mga Pilipino. Tayo, mga Pilipino, mga kababayan. Napakamalas. Daig mo pang nasunugan. Nabudol ka na, nasunugan ka pa, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Thank you po. At syempre po, tayo po'y patuloy na magdasal at manalangin na matapos po ang kasamaang ginagawa nila sa ating bayan at pahirap. At manalangin po tayo na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at ang ating mga soldiers at ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At isama rin po natin ang pag-iingat ang ating Vice President. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga dasal po ninyo at thank you po at God bless po sa inyo lahat at tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!